po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginoong Pangulo, mga kagalang-galang na kasama, tumitindig po ako ngayon sa bulwagang ito bilang tagapangulo ng Committee on Public Information and Mass Media upang sponsor ng Senate Bill number 1654 sa ilalim ng Committee Report number 34. Isang panukalang batas na naglalayong buwagin ang Optical Media Board o ang OMB at ilipat po ang kapangyarihan at tungkulin nito sa Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHL. Ang panukala pong ito na naging paksa ng pampublikong pagdinig noong ika-11 ng Pebrero 2026 ay inihain ng ating masipag na kasama, si Senador Win Gatchalian, at isinaalang-alang din ang Senate Bill number 991 na inihain ng ating iginagalang na kasamahan, Senador Jinggoy Estrada. Matatandaan po na sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act, ang OMB ay kasalukuyan ng nasa ilalim ng isang wind-down special provision kung saan dapat na silang magtapos ng operasyon sa loob ng 3 buwan. Ginoong Pangulo, ang Optical Media Board o ang OMB ay itinatag sa ilalim ng Republic Act number 9239 taong 2004 upang bantayan at i-regulate ang mastering, ang pagmamanufacture, replikasyon, importasyon, eksportasyon at distribution ng mga optical at magnetic media. Malinaw po ang kasaysayan nito. Ang OMB ay binuo at dinisenyo para sa panahon ng talamak na pirata sa mga pisikal na media gaya ng mga CD at DVD. Ito po ang panahon na ang laban natin ay nasa mga kalsada at mga warehouse kung saan tinitimbog ang mga peking plaka at pelikula. Subalit, dahil tayo po ay nasa makabagong panahon na ng technology, nagbago na rin po ang anyo ng krimen. Kung nagbago ang problema, dapat magbago rin ang ating tugon. Sa kasalukuyang panahon ng streaming services tulad ng Netflix, Amazon Prime, at iba pang digital platforms, malinaw na hindi ito sakop ng mandato ng OMB na idinisenyo para sa isang disk-based na ekonomiya. Kailangan na ng mas mataas na technology neutral na mandato na mangangalaga at magpapatupad ng intellectual property rights. Kaya atin pong sinusuportahan ang mungkahing ilipat ang functions at powers ng OMB sa isang ahensyang may enforcement powers at sapat na kapasidad na harapin ang mga hamon ng digital age. Ito po ang IPOPHL. Sa pamamagitan nito, binibigyan solusyon din po natin, Ginoong Pangulo, ang ilang mga naging suliranin kaugnay ng OMB. Noon pong aming pagdinig sa komite, napag-alaman namin na tila sa kagustuhan ng OMB na manatiling relevant. In-expand nito ang coverage ng optical media o magnetic media upang mapabilang ang SD card at i-require ang export permits mula sa mga kumpanyang gumagawa nito. Dahil sa hakbang na ito ng OMB, naibahagi po ni Senator Win Gatchalian noong 2023, lubhang naapektuhan ang operasyon ng isang major locator ng Clark Development Corporation, ang SFA Semicon Philippines Corporation,
na nooy kumikita ng higit kumulang 5 bilyong dolyar at may 2,000 empleyado. Ayon sa paliwanag ng CDC kay Senator Win Gatchalian, ang pag-require ng export permits at pag-impose ng regulatory fees ng OMB sa mga produkto ng SSPC na SD cards, micro SD cards, and memory modules ay nagdulot ng paghinto ng operasyon ng nasabing kumpanya at pagkawala ng libo-libong trabaho ng marami nating kababayan. Hangarin po ng panukalang batas na ito na ayusin ang suliraning katulad nito at sumabay sa makabagong panahon. Sa ilalim ng panukalang batas, ang mga sumusunod na kapangyarihan ay tungkulin ng OMB ay ililipat na po sa IPO-PHL. Paglilisensya, regulasyon at inspeksyon ng mga establishmento involved sa reproduction at distribution ng copyright works sa physical media o sa kanilang digital equivalents, kabilang ang paggamit ng visitorial powers. Pangalawa, pagpapatupad ng mga administrative at penal provisions na may kinalaman sa unauthorized reproduction ng copyright works. At pangatlo, pagpapanatili ng database at registry ng mga lisensyadong establishmento at reproduction equipment. Sa pag-absorb ng mga tungkuling ito, ang IPO-PHL ay maaaring gumawa ng hiwalay na dibisyon sa ilalim ng Bureau of Copyright and Other Related Rights nito kung kinakailangan. Kaakibat nito, ang mga pag-aari ng OMB gaya ng mga tala, kagamitan, pondo at iba pa ay ililipat na rin po sa IPO-PHL. Nais ko din pong bigyan diin na walang mawawalan ng trabaho sa pagbuwag na ito. Sa ilalim ng panukala, ang mga kawani ng OMB ay ililipat po sa IPO-PHL nang walang pagbaba ng kanilang sahod at benepisyo. Ang pondong kinakailangan para sa implementasyon ng batas na ito ay kukunin po sa pondo ng OMB. At sa kalaunan ay isasama po sa budget ng IPO-PHL. Ang panahon ay nagbabago at kailangang sumabay ng ating mga batas. Ito ay para sa ikabubuti ng ating mga industriya, mga manggagawa at ng buong bansa. Kaya naman mga kasama, ako po ay taus-pusong nananawagan sa inyong pagsuporta sa panukalang ito. Maraming salamat po.